Samahan niyo akong mag-troll. The Archie Show. Wish you. 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 The Archie Show. Hello, magandang gabi mga ka-rooster, mga ka-achi, and welcome to another episode of The Achi Show, featuring Rice and Lies. So ano pa po bang makontrobersya sa mga panahon ngayon, kundi ang ating bigas, ang star sa ating mga hapagkainan bilang Pinoy. At bawat butil ng rice, syempre, merong issue, di ba? Bawat butil. Ano ba yung concern sa presyo? Concern natin sa supply? Sapat ba? Importasyon? At naalagaan ba ang ating mga magsasaka? Pero, may ano tayo ngayon, may catch. May tatlo tayong personalities na i-discuss. So, ako na ang namili kaysa kayo ang pamiliin ko. So, we have PRRD first, and then we have Yusek Claire Castro, and of course, ang ating Pangulo, President Bongbong Marcos. So tingnan natin, who is lying? At malalaman natin dito, meron tayong nakahandang mga references, mga resibo, we have prints, and we have videos. And but by the way, before we start kay PRRD, so ready na ba ang mga DDS? Mga loyalista ng mga Marcos at mga ka-Claire. At syempre mga ka-Achi. So eto na, simulan na natin through this video. Alright, so nakita nyo ba yung video? Diba, ang budget ng 2024 sa Department of Agriculture at nakapakita naman sa video kung yung breakdown, kung saan-saan nakaalat yon 194.87 billion, diba? Hindi biro yun. And yes, Simply Leilani, wala tayong disclaimer. May tayo ngayon, may proof tayo, no? So, wala. Tawa naman si Perp. So, eto na. Simulan na natin si muna. Oo nga, dapat may disclaimer. Tatlo pa naman yan. Duterte, si FPRRD, si Yusek Claire, at si President Bongbong, no? Inaantay ko yung ay, nako, recall. Laging yun ang comment mo, hindi kita padadala ng hindi kita padadala ng Magnolia. Matututo ka, Magnolia na lang, Pantinola. Wala nga kayong address. So, good evening. Simulan natin yung isa sa tatlong personalities. Pero masaya yung gitna. Yun yung masaya. Yung kay Yusek Claire. Pero dito muna tayo. Kay PRRD. Is he lying? So, ang nakalimit lang po ang topic natin ngayon sa rice. Okay. Ayan. So, simulan na natin. Nasaan ka na, FPRRD? Rice prices, we also need to address the issue of artificial rice shortage. I now ask all the rice hoarders, cartels, and their protectors. You know that I know who you are. Stop messing with the people. I hate to power sometimes is not a good thing, but I hope I would not have to use it against you. Consider yourselves warned, mend your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. We are also
working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Alam mo, Alright. So ito yung mamaya natin i-ano yung kay Yusek, ano yung 7 pesos kasi PRRD muna tayo. So this video was taken during his I think third SONA nung 2018. Pero credits to Inquirer, doon ko na lang kinuha para shortened na, mahaba kasi yung SONA. So yun ang kanyang aim. Why ba naging concern yung bigas? Kasi ito yon. Ayan. So, yung palay or palay, sabi ni KU, yung palay, iba yon, di ba? Iba yung may may husk. So, minimil yun para maging bigas. Yun na nga yung sinasayang na natin. Straight na sa ating rice cooker, o sa kaldero. So, ayan, palay data is updated quarterly, averaging 13.920 PHP. Ito yung palay from March 1998 to September 2018 with 83 observations. Yung data or data, nag-reach daw ng all-time high na 20.460, all-time high as in wala pang makaka-break no September 2018. Ito as of yung SONA. And record low of 7.820 peso per kilogram noong December 99. So ito ang concern natin, yung all-time high na nangyari sa panahon ni President Duterte. So narinig natin sa kanya kanina, baguhin na daw. Baguhin na from existing na quota-based to tariff. Maglalagay na. Meron bang babatiin dito? Laying nakahiga. Laying. O, mamaya natin yan. Mga second part yan, madali lang naman to kay PRRD. Tapos pupunta na tayo dyan sa hinihintay nyo. Okay? So, eto na. Konting discussion lang. Ano ba yung quota system na tinatawag? Quota system limits the quantity of a specific good. And this time rice yung pinag-uusapan, na pwedeng ma-import sa isang bansa. Okay? So, export, palabas, import, papasok. Example, sa quota system, 1 million metric tons of rice can be imported sa buong taon na yon annually. So, hanggang dun lang yung quota system nga eh. Ano ba yung effect nun? Protects local farmers by restricting cheap foreign rice from flooding the market, but can lead to high prices if supply is low. So, ibig sabihin, mura. Kasi di ba pag marami, gano'n naman, ang tendency is, pag na-flood tayo nun, o kalaban pa yan ng kalaban. Kasi di ba mas mura yung import yung imported rice, kesa sa ating local rice. Nawala yung fake news sa vlog. Meron ako mamaya. Don't worry, Julius. Uulit-ulitin pa natin. Meron ako. Marami ako nakasave na videos. Okay. So, kung may quota system, hanggang 1 million lang, ay hindi na pwedeng lumampas doon. Hindi nga tayo mapa-flood. Kasi competition talagang mabigat yung imported rice ng ating farmers. Drawback naman, ano yung disadvantage, yung drawback? Prone to corruption. Ayan na nga, may smuggling. Alam nyo naman, yung ating minsan, yung mga nasa customs, kasabwat, binababayaran. That's the problem eh. Deleted na ba? Buti pala na-save ko, Through through attorney gamitin ko pala. Kaya attorney pala yung na-save ko. Attorney Libayan. Na-hide na daw. Buti na lang may mga resibo ang mga vloggers,
So, mamaya, tapusin ko lang to ha, punta tayo doon. Ano naman yung, di ba, quota system? Ang gusto ni FPRRD that time, tariff system. Huwag na daw yung quota palitan gawing tariff. Pag tariff system naman, allows unlimited imports but wala namang walang sawa, pero nag-i-impose tayo ng taxes sa kanila. Yun yung tariff na tinatawag. For example, yung importer magbabayad ng 35% tax on the cost of imported rice. Alright? And then ano yung effect nun? Increases government revenue, may pumapasok na pera sa ating funds. And hopefully nga kanina 'di ba yung billion sana nga dinadagdag doon. Pero ang laki nung budget pero parang hindi tayo nag-i-improve Ano kaya system, tao, ano yung problema? So ang effect, nag-i-stabilize ng supply, potentially lowering prices. And ang drawback, ma-hurt daw ang local farmers if mas mura pa rin yung imported goods kahit meron ng tariff. Alright? So next tayo. Wag muna yung ano muna tayo, success muna. Bago yung problema, success. So yung time ni FPRRD, pinasa niya yung Rice Tarification Law, RTL, noong 2019. At mixed daw yung result. Kaya kanina, di ba, naipakita natin yung hindi kayo nakikinig sa akin. Gusto niyo talaga yung kasunod na si Yusek, no? Ayan, mixed result. Kaya kanya nakita niyo yung problem, pero may success. Then ano yung naging success? Lowered rice prices for consumers. Di ba naalala niyo yung mayroon siyang sinabi na pabababain as much as 7 pesos. Pero hindi nangyari yon. Retail rice prices dropped by about 2 to 5 kilo. Pero pasok pa rin as much. Hindi naman niya sinabi na pabababain ko na 7 pesos ang kabawasan per kilo. Sabi niya as much. Ibig sabihin as maximum ay 7. So, hindi naman nangyari yung maximum. Naging 2 pesos to 5. Tapos, ito pandemya to 2019, 2020, na-help na reduce yung inflation. Mag-aral nga muna kayo, patience. Konti lang. Konting oras. Kasi 3 personality. Pag-aaral, di ba mama, namang matuto? Ako nga nag-aaral din kasi I want to learn. So, inflation. Ano ba yung inflation? Di ba parang dati, pag may 1,000 pesos tayo, kung mataas yung piso, yung value, makakabit-bit tayo ng 2 grocery bag sa 1,000. So kung may inflation, bumababa ang value ng peso at yung nabibili natin sa peso, na example, 1,000 ngayon, konti. Para ngayon, kaya ganyan lang. Yung 1,000 yung 4 na peraso na lang na something or 5, diba? Hindi na nga isang shopping bag So, yun yung inflation. So, naka-help daw yun yung RTL sa 2019-2020. Nagkaroon din ng stable supplies. Yung Philippines, meron daw consistent rice supply due to easier imports. At nagkaroon tayo dahil nga constant yung supply, nagkaroon tayo ng fewer rice shortages. Ayan. Ano naman yung, dito na tayo, ano naman yung problema? Ang naging problema naman, meron pa ba akong nalimutan sa sa success? Wala na Ang naging problema, na-hurt yung local farmers natin that time. Kasi yung farm gate prices nung palay o unhusked rice, yung hindi pa namimil, nag-fell drastically daw as low as 7 pesos per kilo in some areas. Wow ha, kosto ng palay. Ibig sabihin is 7 pesos per kilo lang ang bili. Sa ating mga farmers, di ba kawawa naman? Imagine nyo yun. Many farmers struggled to break even, leading to protests and financial losses. And number 2, slow support implementation. The RCEF rollout was criticized for being too slow or mismanaged. Many farmers did not feel the promised support right away. So, yun yung problema. So, naibigay ko na sa inyo nung time ni PRRD, ano yung naging success nung kanyang rice tarification law at ano yung naging failure. So, ano yung conclusion? Para makapunta na tayo kay Yusek. Teka, paano muna? Patience, malapit na. Kim Yu Peña, baka pwede po ma-illustrate in a notepad or PowerPoint.
Oh, ay ito inano ko lang dito pwede niyo namang i-replay. I-replay screenshot. Yes, meron, tama. May yun nga yung kanina, yun yung naging problem doon, yung smuggling at hoarding at mga nababayarang mga custom officers natin. I mean, the intention is good, kaya lang nga yung sistema at yung mga tao na involved. Hi! Sino to? Si Netrol. Hello uli sa'yo. Thank you. Nandun pa daw naman. I-ano nyo na, i-save nyo na. So anyway, ayan na. Ano yung naging, bago yung conclusion, ano yung naging, basahin ko na rin tong sa. Number 3, ito'y kasama kasi ito sa negative disadvantage, nag-increase tayo ng dependency sa mga import. So, yun, naging ang sama rin naman ng dependent, sa iba, ay paano yun? Kagaya nun, yung sa Middle East, nagde-depend tayo sa oil. Pag may gera, paano na tayo? Di ba yun. Pangit din naman. So, pag nag-rely ka too much doon sa imported rice, nagwi-weaken yung sarili nating supply, yung sarili nating pananim. 3 slides na lang to. Ano yung highlights natin bago mag-conclusion? Ito highlight natin the surge. Alisin muna kita Kim. Hi, Miss Rodora Tuazon. Good evening. The surge on imports has far exceeded the Philippines' estimated annual shortfall of 1.9 million metric tons. So ito na-supplyan tayo. The situation has been driven by Duterte's implementation in February of the so-called rice tariffication law, a measure that aims to ease surging inflation which nearly hit 7% in the late 2018, the highest reading among Southeast Asian economies. Nakakalungkot, no? Alam niyo ba yung iba dyan, yung mga ibang kalapit bahay natin, sa atin pa nag-aral yan ng farming, and look at us now. Nasan sila? Nasan tayo? Diba? Nag-i-import pa sila sa atin instead na tayo yung mag-export sa kanila. So ano yung conclusion? Is FPRRD lying. Ito yung kanyang hindi ako nabasa dito Ito yung asan yung conclusion? Ito hindi. Conclusion nito, the RTL benefited consumers, which is tayo yung bumibili ng rice at gumagamit, kumakain, and stabilize rice supply. But it hurt farmers. So sa kabila nung na-benefit tayo, nabawasan nga ng 2 pesos to 5 pesos per kilo, na-hurt natin yung farmers kasi bumaba masyado yung cost ng palay. Especially smallholders, yung maliliit na magsasaka natin due to falling prices and delayed assistance. So yun, kulang din sa assistance sa ating mga magsasaka. It was only a partial success. Kasi nasabi ko naman kanina, ano yung mga naging success? Na i-survive tayo sa panahon ng inflation, lalo na nung pandemya. It was only a partial success and remains a controversial law in the Philippines. PRRD, sinungaling ka ba? Anong sagot mo? Saan ka na? Bilang pagtatapos kay PRRD at pupunta na tayo kay Auntie Claire. Ayan, anong sabi ni PRRD? Cheaper imports have driven down prices of local non-milled rice. Ito yung palay. Further impacting a deteriorating agricultural sector which state statistics show employs more than 5 million families nationwide. Sabi ni pagtatapos, si ex-President Duterte, elected in part on a populist pro-poor campaign message, acknowledged his government's inability to uplift local farmers in recent local media comments nung siya'y president. Paanong sagot? Isilaying, for me, ewan ko sa inyo, but for me, hindi. Ang sinabi naman niya is pabababain nga as much as 7. Napababa naman, hindi lang na-reach yung maximum na pagbaba na 7 pesos, 2 to 5. So, ibig sabihin, hindi lying kasi tinry niyang i-implement yung sa akala niya, sa advice din to ng niya, siguro yung team ng kanyang Department of Agriculture sa advice na we can attain that. Pero hindi nangyari. But he did. Unang-unang ginawa niya. Pangalawa, nabawasan naman. Hindi lang bumaba do sa as much as 7. Hindi naman niya sinabing
automatic 7 lang as much. So, hindi lang na-reach yun. At pangatlo, inamin niya na he failed. Yun yung magandang part, when you fail, you admit. Parang yung kanyang, ano yun, war on drugs. Ang kanya ring tansya is in 6 months, I would eradicate that problem in the Philippines. Pero nung nakaupo na siya, kasi ginagawa niya sa Davao, di ba? Nung nakaupo, yung EJK, kung i-comment nyo, it remains to be, yun na nga, dapat dito na hiniring Baka naghihiring na ngayon kung may guilty ba siya or not. Pero ang point ko lang, nagmakamali siya ng tansya. Sabi niya 6 months, and then humingi siya ng another 6 months, which did not happen. Pero in-implement. So for me, personality number 1, nag-try, nag-fail, hindi naman siya nag-lie. Alright? Oy, Kayo, nanghiram ako sa iyo ng video. Tama-tama, narito ka na. Hindi ako nang aaway. Okay, gets? So, ready na ba kayo sa second personality? So, for me, hindi liar. Sa rice to, limited on rice. Punta na tayo sa ating second personality. Eto na. Tanggalin ko na to. So, punta tayo kay Yusek Claire Castro. Is she lying? Ayan. Eto na. Nanghiram ako ng video kay Kayu at kay Attorney Libayan. Ayun. So, narito rin si Eden. Dito muna tayo kay Attorney Libayan. Alright. Current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Mo ginawa yung batas, rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Galing talaga ni Attorney Claire Castro, no? Gusto mong 7 pesos kada kilo? Di ba? My goodness, ang galing, no? O, tignan nyo. Gusto mong 7 pesos. Oh. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Ayan, si Kayo, 2 times na agad. Pambungad pa lang, naglalay na. So, bago pupuntahan si Kayo at ang video niya, ginawan ko lang naman ito. Ayan. Our farmers reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, Ulit nga, ano daw? Our farmers reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, Alright, so may sagot na ba? Really, JTU? Pero nakakainit ng ulo, no? So ayan, wrong naman. Kitang-kita na ba yung ebidensya? At dito, sino tong may galit na galit dito? Natin. Ay, kinabang. Sa araw po, bukas po. Oh. Okay? With emphasis pa yung lahat tama. Apakasinungaling mo. At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po Sa araw po bukas ha. Oh. Sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail. Bukas po lahat pwede mag-avail. Ano ang point ni Eden dyan? Napakasinungaling mo. Ano point niya dyan? Ang point niya dyan ay nauna to. Selos na hindi sila pwedeng mabigyan dahil ang kailangan lang mga vulnerable sectors po. Actually, ang sagot ko dyan is ang target namin is 2026, maybe January. There are so many things to do, no? And, first of all, we need the right data. We need to experience at least for 6 months kung paano patakbuhin ito na marami factors Tapos yung meron pang factor of the world market price. Sa ngayon mababa, paano pag tumaas yan? Di ba? Then, problema na naman. Yun yung point ni Eden.
Bakit? April 29 nakalagay, di ba? Ayun o, April 29. Tignan mo yung date. Propagandistang sinungaling na fake news peddler. 29 na. Nauna yan. Bago yung kasinungalingan mo. Bago yung fake news mo. Oh. Bukas. Bukas po lang. Tingnan niyo si Kayo dyan, nalalaki ang butas ng ilong sa galit. Meron pa yan, mahaba. Kaya lang, habang tumatagal yung LS niya, pagalit na siya ng pagalit, palaki na ng palaki ang butas ng ilong niya. O, diba? So, dalawa, tama si Kayo kanina, dalawa agad. O, ano yung una? Ang sabi ni FPRRD sa kanyang speech noong 2018, sa kanyang SONA, pabababain, will reduce the price of yung per kilo of rice up to, ano yung sa Tagalog? Up to 7 pesos hanggang 7. Ibig sabihin, pinakang malaking ibabawas yung 7 pesos per kilo. O ang sabi ni Yusek, yung 7 pesos daw, ang gagawin daw ni FPRRD na 20 pesos, 7 pesos per kilo. O di ba, ang laking pagkakaiba no? 7 pesos per kilo. Kesa sa pabababain yung presyo ng per kilo ng bigas hanggang 7 piso. O, diba? And then yung pangalawang lie, ito na, yung kay Kayo, pinakita ko, yung si Kayo, nagiging siyang monster doon sa live niya. Kulang na lang, kung may kulangot si Kayo, lumabas, no, sa galit. Kasi nakakainis. So, ang sinasabi niya dyan, yung tanong ni Eden, 'di ba? Ito naman yung ni PBBM yan, yung 20 yung gagawing 20 pesos. Ang per kilo na hindi agad nga niya nasabi, sabi niya good news, yung pala may subsidy na 13, so it's 33. Subsidy from the government. Sa local government pala kukunin. So, ang sabi sa lahat. Pero hindi yun ang original is sa mga vulnerable lang. Ibig sabihin yung mga talagang nangangailangan lang, yung mga less privileged lang, yung na-affect nung ganyan. Ang sabi niya lahat, tapos yung pala sa Cebu, o akala natin lahat ng Cebu, yung pala selected pa rin, di ba? So ang daming nakaka-confuse yung kanyang mga declaration. O, gusto nyo pa ng line number 3. Ito na, pasok, Eden. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Ano daw yung nasa news? Talaga to si Eden, pinagdidiinan pa niya yung word na reduce. Talagang naka-emphasize pa, reduce. Pinamumukha pa niya alam mo Eden, bago ka naman nagtanong dyan, alam mo nang nagsisinungaling si Yusek. Alam ko namang katulad namin, alam mo na rin na nagsisinungaling si Yusek. Sa pagkaka-interpret niya doon kay FPRRD. Sabi nga, reduce, ang dali namang Tagalugin, pababain. Pababain up to. Bawasan pala, bawasan. Okay. So when you reduce something, binabawasan yung presyo. So alam mo naman, Eden, tinatanong mo pa. Tapos sabi, nasa news daw. Ano yun? May napanood ba kayo na nasa news? Yun ang sagot ni Auntie Claire kay Eden. O ano pang pangalawa? Hindi pa to nagkasya dyan. Tumanong na naman itong si Eden. Anong sabi ni Kim? Ano pang, okay lang, did she stick it or may negation? Okay. Ano kaya nga yun? Nakaka-intriga naman. Kayo, anong sagot ni Yusek dyan sa 7? Ay, sunugin mo na lang uli. Sige. Hindi tayo updated eh. Ito yung kay Eden pa lang to. Wala ako nung update eh. Grabe no.
Grabe talaga. O ano, ito si Eden, bumanat uli ng pangalawa. Yung sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng vlog? fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi ano. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po yung sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever. Kasi po parang makaka-apekto rin po. Mamaya re-reactionan ko, Achi style. Yung halimbawa ako si Eden, kasi ang feeling ko, si Yusek, parang feeling ko lang. Parang kasi inis nga siya kay Eden. Tingnan nyo kung sagutin siya, yung mga previous questions ni Eden dyan na dalawang nauna, ang tipid niya, parang one-liner lang ang sagot. Hindi, ganun lang, tamad na tamad dyan sagutin si Eden. So, kasi alam niya yung, sabi nga niya mamaya yung kung ano mang purpose mo, di ba? Purpose, parang ipapahiya or kasi alam naman ni Eden yan na paano nga i-explain. Which is mamaya, malaman natin kasi in-explain daw. O, sagutin ko to ng Achi style after nitong third. Yung sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng vlog? fake news. sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi ano. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po Okay. Hindi siya tamad. Alam niya kasi na kapag sumagot siya kay Eden, nasusunog siya after. Hindi lang kay Eden. Kundi pati yun nga, kasi the more you open, pag mali ka, ayaw mo pang aminin na mali, pinagpipilitan mo pa, pag sasanga-sanga lang yung kasinungalingan, ang hirap ng pangatawanan. Kilay ko daw. Ikaw talaga, lasing ka na naman, no? Ayan. Ito naman, Achi style. Paano ni Achi sagutin? Ni-record ko na, alam niyo naman ako nabubulol-bulol pag ebas-ebas ko marami. Achi style, 3 lang din to. But Yusek Clear Castro, in your vlog, you've made statements that have been widely criticized as fake news. For example, with you reacting to FPRRD 7 pesos rice per kilo instead of what he actually said, reducing it to as much as 7 pesos. As a senior official of the PCO, which is tasked with fighting disinformation, how do you justify publishing content in your vlog that contradicts that mandate? Should the public still trust the PCO when its own spokesperson spreads false narratives? O yan, yung mahadera. Mahaderang Achi. Ang sabi niya, dahil nga senior official si Yusek, kasi di ba 3 lang sila dong tatlong officials yan sa PCO, si J. Ruiz, secretary, then we have the assistant secretary, and then si Yusek na. 3 sila dong 3 silang mabigatin doon sa PCO. So, to? Nako! May kalaban akong dumating. Bang Rene, translate mo nga to. Dahil nandiyan ka. Ayan Kasi ang sinasabi dyan, ang mandate ng PCO is to i-dissolve, labanan ang misinformation and fake news. So ang tanong, bakit sa personal blog mo, nagre-represent ka pa rin as PCO, bakit ka nagmi-misinformation? Yun Tama ba, Achi? But Yusek Clear Castro, in your vlog, you've made statements that have been widely criticized as fake news.
For example, with you reacting to FPRRD 7 pesos rice per kilo instead of what he actually said, reducing it to as much as 7 pesos. As a senior official of the PCO, which is tasked with fighting disinformation, how do you justify publishing content in your vlog that contradicts that mandate? Should the public still trust the PCO when its own spokesperson spreads false narratives? Okay. So yun na. Dahil nga, kung ano yung nilalabanan nyo, yun yung ginagawa mo. Kaya, should we still trust you? Kasi kung ano yung mandato, ano yung advokasya, yun yung ginagawa mo. Parang kay SRT. Kung ano yung nilalaban mo sa kanya, kung ano yung inaayaw mo sa kanya, yun din yung ginagawa mo ngayon. So, parang ganon. No? Second, 3 lang naman to. Pagtiisan nyo na tong Aching Ebas. Yuse Castro, even if the statements were made on a personal platform like your vlog, ethical standards and the code of conduct for public officials emphasize accountability at all times, especially in matters affecting public trust. How do you address the potential conflict this creates between your personal content and your official responsibility to combat misinformation? Misinformation must not be compartmentalized. Ayan, recording na nga. Ano pa? Bulol-bulol pa tong si Achi. Ano yan? Magbasa nga muna. Hindi nga pwede mangrinig nag-aakusa lang. Kailangan may proof. Ikaw talaga. Ayan, na-translate. Trust, yeah. Disclaimer na. Hindi nga. Yung mamaya nga. May disclaimer si Addictus Rex. Trust, one size fits all na word. Okay, ang hirap. Oo nga, ang hirap. Akala ko. Kayang-kaya nyo intindihin yan. Kayang-kaya. So, accountability at all times. Whether ikaw ay nasa, gumaganap ka bilang USEC ng PCO, accountability doon, accountability all the time, bilang tao, bilang vlogger. So, dito pumapasok yung conflict of interest. Kasi, ang sagot mo kay Eden, ay hindi ko naman ginawa di ba alam na natin, mali siya doon. Ang sagot niya is, hindi ko naman yan sinabi sa nung press briefing Sinabi niya yon sa vlog niya. So, di ba, ibig sabihin, pwede kang hindi accountable pag vlogger ka. Pwede ka dong, manghusga, kaagad-agad, magsinungaling, dahil nandun ka. Kumbaga, hindi siya official statement. Pero how can you account for that? Parang lawyer. Sasabihin nyo ba mga lawyer na sabihin nyo ba na wala naman ako sa korte eh. So lalabag na ako sa batas today. Wala akong hearing eh. 'Di ba? Parang si Mang Rene, sabi niya nga may disclaimer. Yung disclaimer, parang lang yung wala lang yun. Kahit ka mag-disclaimer na hindi kasi Yuse Castro, dahil vlogger ka, hindi yun official statement from PCO, hindi yun official statement ng Malacanang o ni PBBM, ikaw pa rin. Dala-dala mo at all times yan. Yung ethical standards mo, hindi yun nawawala, 8 to 5, nandun, mamayang gabi wala. Hindi ganun. Saka, ikaw nga yung representative eh. Ikaw yung laging naka-expose sa mga press briefing, lahat. Hindi ko nga masyado ewan ko kayo, hindi ko na masyado nakikita si J. Ruiz. Yung mismong secretary, yung assistant secretary niya, hanggang ngayon, hindi ko alam yung pangalan, nalilimutan ko i-research eh. Ano yan? Pero mag-base tayo, Hylos, sa sinabi mismo ni PRRD. Yun yung video. Kasi, yung video, may mga interpretation, iba-iba eh. Minsan nga, hindi naman lahat, di ba? Yung doon tayo mag-base. Kasi yun yung sinabi niya sa SONA noong 2018. So, I'm just basing it from what he said. Pwede na umaten sa press briefing at dumagdag sa sakit ng ulo ni Yusek kasama si Eden. Tama ka, yeah. Kung wala siya sa loob ng korte, hindi siya lawyer, di ba? Ito yung pangatlong Achi. 3 lang naman to eh.
about din dyan, na kung ako yung magtatanong din dyan kay Yusek. Again, Yusek Castro, with due respect, this is precisely the appropriate venue. The PCO is tasked with fighting disinformation, isn't it? And when a high-ranking official, such as you, is involved in spreading it, even outside this room, it becomes a matter of public interest. Shouldn't transparency apply regardless of the platform? Oh, mic drop. Ulit nga, mic. Again, Yusek Castro, with due respect, this is precisely the appropriate venue. The PCO is tasked with fighting disinformation, isn't it? And when a high-ranking official, such as you, is involved in spreading it, even outside this room, it becomes a matter of public interest. Shouldn't transparency apply regardless of the platform? Alright, mic drop. Tapos ano naman to? Half day? Baka half day na siya. After lunch, clear the vlogger siya, so half lang salary niya. Hindi nga eh. Full yun, full salary yun eh. O, di ba? And then yung mga nare-receive niya sa vlogging niya, kanya din. Walang bawas doon na oras, walang bawas na salapi. Sabi ni Eden Fans Club, ano ka ba, president ka ba, perf? So yun nga, ang transparency, di ba kanina accountability, yung pinag-usapan natin, and then this sa third video, transparency. Ibig sabihin, kasi sabi ni Yusek, ang ginagawa ni Yusek dyan kay Eden, alam niyang wala siyang may isagot at that moment. Kasi may video nga si PRRD, di ba, against her video. So, ginagawa niya, this is not the right way, hindi ito ang tama. Parang wag mo ditong itanong yan, hindi ko yan dito sasagutin kasi hindi ito yung tamang venue, tamang lugar para sagutin. Kasi, di ba under PCO yan, ang kanya is, ito PCO, press briefing. Sinabi ko yan sa vlogging. Anong gusto mo? Si Eden pupunta sa vlog mo at doon magtatanong sa comment section. Dahil sinabi mo yan sa vlogging. It's not like that, Yusek. Transparency is transparency. Kahit, di ba, ang truth, kahit nasaan ka man, pag truth is truth. Ang daling sabihin, ikaw nga, nung kumakalat yung nahalukay nila yung video mo na ka doon, drama ka doon sa nag-eskandalo ka doon sa Manila Police District. Pagpasok mo pa lang, nagwawala ka na, o diba? Anong ginawa mo? During your PCO press briefing, ang haba-haba ng paliwanag mo tungkol doon para lang mag-save face ka. Diba? Ang haba, sabi ko nga nun, ano ba to? Ano ba to ni PBBM? Oras ba to ng Malacanang? Oras ba to ng mga statement na official ni PBBM? Ano to ni press briefing ni Yusek Castro? Kasi ang tagal mo itong nagsalita. Bakit ito tinatanong lang naman? Ano yun? Nag-sorry na lang sana. Oo nga, I made a mistake. Yung tapos na. Hindi na to, dun, tsaka right then and there, kinorek niya kahit nasa PCO sa harap ng mga reporters, di ba? Hindi naman lahat ng reporters, nanonood. So, siya din. Anong hahalukayin pa yan? Malalaman pa yung sinabi niya. Ay, disclaimer. Hi, Marie. Disclaimer. Ewan ko nga. Ano yan? 2 persona. Iba yung persona sa araw. Iba yung persona sa gabi as vlogger. Iba rin yung advokasya pala. Iba sa araw yung advokasya. Iba sa gabi. Ganon. Iba yung ethics, yung ethical standard sa maga, iba rin sa gabi. Di kawawa yung mga kakler. Kung doon ginagawa yung, kung doon niya ginagawa sa vlogging yung mga, yung scrupulous. Di ba yung pag-double, tayo, personality, ito, formal tayo dito. As much as possible, kahit nga sa PCO, may mga sinasabi siya, yun yung kanina, yung pinlay ko, yung kay Kayu. Sinabi niya yun, yung pagsisinungaling na yun during sa press briefing niya sa PCO. So labo-labo na. 'Di ba? Kung matuwid ka sana, wala kaming mapapanood na nagkamali ito. Inaabangan nga yung press briefing mo palagi. Inaantay yung magiging mo na namang kalokohan diyan. O pagkakamali. Kaya kung sinasabing kalokohan kasi lahat na may nagkakamali. Pero nga
ayaw mo ngang masabihan na mali ka, kaya hindi mo inaamin, di tinutwist mo. Alam mo, di ba sa lawyer yung iba ganun? Yung bawa, tatanggap ka ng kliyente. Kailangan patunayan mo na ipagtanggol mo siya. Kaya ka nga hinire nung kliyente mo kay guilty yun or not. Kailangan mapalabas mo yun na not guilty. Yun, panalo yung kaso, di ba? So, ayaw ko, siguro some of the attorneys, ikaw ba yung nagtutwist ng truth para maipanalo mo yung kliyente mo? Ganun ba? Ganun ba ang kalakaran? So, doon ka ba nasanay nung twisting? Anong sabi ni, Hi JM Castro Nuevo. Yun din ang sinabi ni Attorney Claire sa interview sa kanya ni Mike Abe sa PTV4 na 7 daw. Oh, tinan mo. Pati kay Mike Abe, 7 pesos daw ang pinangako ni PRRD. Ano ba yung PTV4? Oh, mainstream media. Di ba sa government yun? Ano yun? Government station. Hi Kamla, good evening. O so nakakalito na ngayon. Nakakalito na siya. Hindi na natin alam. O igagalang ba natin siya as Yusek? Itatakwil natin as vlogger? Ay pareho namang ginagawa niya ng mali. During PCO, nagkakamali din siya at ang masama, hindi inaamin. Ganon din sa vlogging. Kawawa ang pinakang kawawa, yung mga kakler. Kasi yung mga kakler, yung sampalataya talaga sila sa sinasabi ni Yusek. Wala ka ba Yusek concern sa kakler? Di ba supporters mo yan? Dapat, kumbaga sa hapagkainan, pag inihain mo ay ice cream yung laman. Hindi yung inihain mo yung ice cream, pag buklat adobo pa. Yung pinaglagyan ice cream lang pala adobo. Di ba? I mean, hindi naman lahat paborito yung adobo. May na-expect dessert, ice cream. So, naman pa ako? May ako ha? May reference ako ha? Direction. Expressway. Ay, di mag-iingat siya. O kaya you admit mistake para hindi nakikriticize. Ay, ang daming mali. Buti kung konti lang na yung mga paminsan-minsan and then i-correct naman. Nangyayari din naman sa atin, di ba yun? Yung iba yung iniisip natin, iba yung nasasabi pala. Or, mali din tayo sa interpretation. We're not all-knowing. Hindi naman tayo si God, all-knowing. So, may pagkakamali. Or better, pag hindi alam, di sabihin na hindi. O balikan ko kayo. Ano ba yung question mo, Eden? For example, sige, I'll get back to you sa next press briefing. Parang ganon. Wag yung sinawsawan mo na lahat, tapos napapahamak naman yung mga department. Remember, isa ka sa mukha ng, diba, presidential, undersecretary ng Presidential Communications Office. So whatever you say, that's communication. Pag yung line ng communication ay blurred o unclear, ano yung makakarating sa mga tao? Diba? May ibang nanonood kay Kakler kasi daw galit sila kay Attorney Lib. Ganon. So, ibig sabihin, dahil lang galit kay Attorney Hylos, ganon ka ba? Nasaan ka ba, Hylos? Dahil lang ayaw nyo kay Attorney Libayan, dahil magkalaban yung dalawa, ay doon na lang tatambay. Ganon. Nagsasayang lang kayo ng time. Kung mafi-feed lang kayo ng mga wrong information and then kakampihan nyo pa. Reference. Ay, tinan nyo, yung sinasabi kong twisting. Pati Bible, pati word, di ba? Pati yan, ito twist niya. Wala talagang, pag wala ka ng respect sa Bible as a Christian, wala na. Sila pinasok ng BS. Bakit nga ba? Di ba ang dali-dali mong mag-decide? Ang dali-dali mong mag-decide na maging Yusek? Na dapat yan pinag-iisipan ng matagal? Kasi yung position na yan, challenging. Tsaka dapat na transparent, accountable, truthful. Pinakamalaga, truthful. Ano pa yung pag-upo mo dyan? Di ba? Ito ang sabi mo, inuulit-ulit ko to dito kasi ito yung first day mo, kung may mga pangako, yung mga politiko, ikaw ito. When it's for the truth,
ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think Oh, yan yung hinahanap namin. Nasa doon truth. Yun lang, hindi agad na i-address ang pagkakamali kasi dapat resolve agad ang possible inquiries if nag-erratum siya about it. That's true. Wala namang masama sa nagkamali. Kesa naman pangatawanan mo yung lie, di admit na lang the mistake. Kesa patuloy mong pangatawanan yung lie. How do you feel, Yusek, pag ganun? Di ba pag tayo umamin ng mali, yung ako ganun magaan yung, nakakagaan sa pakiramdam yung, mali ako na ano ko naman. Na nag-sorry, o kinorek, magaan sa feeling yun sa konsensya ba? High loss. Well, kahit ang ibang vloggers, pag talagang inusisa mga vlogs, meron din naman mga mali sinasabi. Example lang yung open deed of sale ginamit ng mga second hand, ano ba to? Car sellers. Okay. Yan yung SRT, Rafi Tulfo siya. Okay. 4 days nag-isip. Akala ko nga 3, o sige, 3 to 4 days. Tanggap agad. Kasi I feel yun ang gusto mo na-attain mo yung gusto mo, yung clout. Ibig sabihin, popularity and power. Yung clout, that's clout. At kaya nga, binabansagan kang propagandista. Kasi ginagamit mo yung clout para manipula ng mga tao. Kaya sabi ko nga nung last time, dangerous influencer pag gano'n. Yung pansarili mo lang. Pansarili lang. Kasi kung meron kang concern sa mga kakler, sa kanila pa lang, i-correct mo na yung mistake. Kaya ayaw mo silang manood sa'yo, then after nung live mo, yun ang, kung ano mang finid mo during the live, yun yung nasa isip nila na tama. Di ba, piniture na rin natin, nung ikaw ay bago pa lang, may mga batas kang mali din na tinuturo. So, pinag-uusapan namin ni Ramil kanina, sabi ni Kamla, just because you were in the same group with this person, it doesn't match that you have to bow down and take everything he or she says as a Bible truth. Yun nga, magkaroon ng critical thinking. Yun yung mahalaga sa mga turuan na ganun. Turuan na maging critical thinker, mag-analyze. Hindi yung, ito ang sinabi ko, sinungaling silang lahat. Yung yung lahat na kumukontra sa akin, sinungaling sila lahat. Nakakatakot kasi, alam niyo kung bakit. Yung ina-advocate nila, na yun nga, against sila sa fake news, sa misinformation. Yun ang gusto nilang doon mag-focus di ba, ang PCO. Gagawa ng batas. Nakakatakot. Na isa sa mga pioneer niyan, kumbaga sa Constitution, founder, ay ganyan ang ugali. Hindi ba kayo nagwo-worry? Kasi even kayo, ma-affect din kayo. Sooner or later, hindi lang yung mga vloggers na kalaban. Kasi kung magiging law yan, it applies to all. Walang excuse kahit PBBM vlogger ka, Tambi vlogger ka. Affected kayo. Pag yan yung hindi ko kasi topic high-loss Pero kung ang point mo dyan, ano ba yung point mo dyan? Pag inusisa, kung mali, meron naman. Lahat naman, I think lahat nagkakamali. Lahat tayo. As long as we acknowledge our mistake, di ba? Kamla, pag mali-mali, obviously mali talaga si BBM and Claire is taking advantage because of her political ambition. Ayun nga. Nagtataka rin ako, bakit walang action? Si FL, alam niyo yun, stricta yun. Especially when it comes to, di ba, sa asawa niya, sa pamilya niya. Pero wala Andiyan pa rin si Yusek. So it makes me think, ano kaya? Para saan? So ibigay ko lang yung third topic and may babalikan pa tayo dyan. Sandali, ibigay ko lang yung is PBBM lying. Kasi 3 silang personality.
Commercial muna tayo kay Yusek. Bakit to? Mag-share lang ako ng screen. Ang ating unang reference for PBBM, syempre yung paborito ni Yusek. Paano ko ba ma-add siya? Ayan. Rappler, ang ating reference, Rappler. So, sabi dito, this was on September 4, 2023. Fact check. Marcos did make 20 pesos per kilo rice promise. So, hindi ito yung gaya nung kay FPRRD na i-reduce up to 7 pesos. Ito talaga, presyo. 20 pesos presyo ng rice per kilo. Okay, so ang pina-fact check dito si WB Reactions. During his campaign to ni PBBM for the 2022 elections and now as president, Marcos has repeatedly promised to bring down the price of rice to 20 per kilo. Yusek, Rappler Pag kinontra, wag mo sabihin fake news, Rappler to. Nakikita ba? I-check ko nga. Ayan. Ang claim, ito yung claim. Ito yung sinasabi ng Rappler na fake news. President Ferdinand Marcos Jr. never promised to lower the price of rice to 20 pesos per kilo. Ang sabi nitong nagke-claim na to, si PBBM daw ay hindi nag-promise na pabababain ang presyo ng rice sa 20 per kilo. Ang rating ng Rappler, false daw yon. Ibig sabihin, nagsisinungaling. Tapusin ko lang to, mamaya basahin ko, Sabi ng Rappler, rating is false. Why we fact check this? Kasi yung claim daw na to, nung vlogger na to, ay nasa YouTube, which has gained 20,000 views, 1,300 likes, from a channel with 110,000 subscriber. O buti hindi tayo ma-check ng Rappler ko konti. In narrator in the video claims that Marcos never promised to lower the price of rice but only expressed an aspiration to do. So ito yung excuse di ba marami nagsasabi nito na hindi naman yung pinangako, yan yung pangarap, yan yung goal, yan yung aspiration. Pero according to Rappler, it's false. Bakit? The bottom line, during his 2022 campaign, Marcos vowed to lower the price of the food staple to 20 to 30 pesos per kilo by recommending a price cap. In his first 2 years as president, he also stuck to the promise and said the country was getting closer to achieving his goal. So ang correction doon is hindi lang pala siya 20. Ang sinabi pala is 20, gagawing 20 to 30 pesos per kilo. Okay? Campaign promise on April 17, 2022, Marcos Political Party, yung Partido Federal ng Pilipinas, sinabi daw sa statement to ng Partido Federal ng Pilipinas, that Marcos would ensure lower rice prices once elected president. At ito yon. Ito galing mismo sa partido to ni PBBM. Tiniyak ni Partido Federal ng Pilipinas Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo sa kanyang administrasyon matapos siyang manalo sa darating na halalan sa Mayo 9. So, ibig sabihin, ang promise niya during the campaign, magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo sa kanyang administrasyon pagkapanalo niya sa darating na halalan sa May 9. Wala namang time frame. Pero inassure na yun nga, bababa up to 20 pesos. In subsequent interviews, Marcos referred to the 20 pesos per kilo promise as an aspiration, a goal, and a dream. So ito, nangyari na to nung ini-interview na siya.
president na siya noon. Pero ang pinag-uusapan dito, ano yung campaign mo? Ano yung sa campaign mo, election campaign mo, bago ka maging president, ano yung mga pangako mo? Kasi binoboto kayo, mga politiko, according sa inyong mga yung mga sinasabi niya, ito yung gagawin ko pag ako ay nanalo, ito. So kung gusto nila yung plataforma mo, iboboto ka. Eh paano kung hindi mo nga gawin? Kaya sabi nga ni Sec Manny Piñol, huwag kayong mangako na hindi nyo naman matutupad. So ito yung sabi ni, share ko lang sa inyo tong computation ni Sec Manny pala. Bakit daw imposible na maging 20 pesos yung bigas? At basahin ko yung comment nyo mamaya, Kylos and Cameron. Of course. Let me just give you the formula, no? In conversion of palay to rice. Price to palay times 2 should be the price of rice. Ibig sabihin, kung binibili mo ng 15 yung aking palay, dapat 30 lang yung presyo ng bigas. Ganyan yan eh. So kung binibentahan mo kami ng 50 na bigas per kilo, dapat bili mo sa palay ko 25. Why is it not happening? Bakit hindi magkatugma? Sapagkat sabi ko nga, wala nang control yung gobyerno sa rice industry. Because of the Kaya privatized yung thing. sinasabi nila na, of course, hawak na ng kartel yung Mabuti nga si Kiko Laurel, saka yung NFA administrator ngayon, magaling yun yung Larry Lacson. At least he's trying to do everything he could, no? Para mapababa yung presyo, mataas yung bili ng palay, pero mababa yung presyo ng bigas. Palugi ang gobyerno dyan. Palugi ang gobyerno. Hindi sustainable yan. Ako, tingin ko ang pinaka-sustainable na presyo, 45 pesos. That's affordable. I think so too. At that price, pwede mo bilhin yung palay ng farmer ng 22. So everybody happy. Happy si farmer and he will produce more. Happy si consumer kasi yung kanyang binibiling bigas locally produced at hindi imported, malambot, tapos 45 lang. So ito yung gagawin namin sa North Cotabato actually. We will do this in North Cotabato when we establish the Cotabato Rice Republic. It starts with soil analysis, good seeds, fertilizer, dryers, facilities, market, and then we open up our bigasan ng mga barangay. Alright. So, alisin ko muna. Alin ba yung nasa stage? Remove natin. So anyway, so yun ang sabi ni Sec Manny. Yung pala times 2. Halimbawa, binibili yung palay ng 20 pesos. So ang selling price is 40 to 45, So sa kanya, ang pinakang best yung 45 pesos, which is na-attain naman nung panahon ng mga Duterte, yung ganung presyo. Kaya lang, eto nga, may pangako si PBBM na gusto pa babay. Kasi kawawa naman yung farmers. Wala nang, in fact, may worry si PBBM dyan eh. Ito nga ba yun? Sa Vera Files naman to, sa Vera Files, yung, ito nga ba yun? Ito yung price ceiling. Pero may worry si PBBM. Yun nga, pag binabaan yung presyo ng palay, sino pang gaganahang magtanim? Baka yung mga anak ng farmer natin umalis na ng bansa o mag-iba na ng trabaho kasi paano kami mabubuhay? Na ganyan yung presyo ng palay. So papatayin. Pag ganun kababa, papatayin nyo. Kung yung 20 pesos, di ibig sabihin 10 pesos lang ang bili or below sa palay. Ay paano yung fertilizer niyan, yung labor, 'di ba? Yung mga ginagamit, mga pest control and all that, ang hirap. Na ganun, wag na lang, mag-iba na lang ng trabaho. Pero kailangan natin ng rice. Kasi staple food nga, alang ang puro imported na lang ang maging rice natin. Basa muna ako ng comment. Nasaan na ba yung kanino ko nag-stop? High loss. Dapat yung may advocacy na labanan ng fake news, wala din dapat kinakampihan. Example, yung nag-advise ng first aid sa ay di ba, correct naman si Attorney Libayan. I think, first aid sa snake bite, yung tourniquet, di ba, sa mga sa mga na-amputate, yung para yung dugo, I think hindi lumabas na madaming dugo. Di ba, yung loss of blood, nakakamatay yun eh. Hindi ko nasundan yan eh. So, ang critical thinking, bawal gamitin sa kakampi kahit mali na yung sinasabi. Asa na advocacy na labanan ng fake news with critical thinking. Ayun nga, I think, ang alam ko naman na yung sa mga napapanood ko, let's say kila Kayo,
Pag may nag-comment na walang kasenses or ad hominem, ayaw nila nun. Kasi wala namang critical thinking sa ad hominem, di ba? Hi, Los, check mo comments of ang mali is attorney sinabi niya decapitate instead na tourniquet. Which is kinorek naman niya. Ayun, kung kinorek na, ayun nga, di ba natanong mo na sa akin yan last time? Ang sabi ko naman ay kung kinorek naman ni attorney yun, ay di, it's fine. Kasi sabi nga natin, lahat nagkakamali. Minsan yung terms na ginagamit natin, akala natin yun. Hindi pala. Tignan mo si Yusek, yung reduce. Anong pagkaintindi niya? Paano niya yun? Paano niya ipapaliwanag? Di ba nagkamali siya doon sa reduce? Ano ba sa Tagalog yung reduce? Anong compre niya sa reduce? Parang ganun. Pero hindi inaamin. Pero ewan ko, meron daw something. So, hindi ako ngayon ng tapos. Hindi ko pa napapanood. Pero as of kanina, hindi niya inaamin. As of nung press briefing kay Eden. Bakit sinabi self-defense? Kasi nagkamali ka din sa term na ginamit mo. Ay, Los, yun ang sabi ni Paco. Ano ba nung sinabi? Okay. So, yun. Decapitate, yung word, saka tourniquet. So, sabi ni Paco, tourniquet daw, dapat, ang gagamitin ni attorney. Pero yung sinasabi niya, decapitate, which is puputulin, di ba? Okay. Salamat sa like. Oo nga, thank you sa mga likes, sa mga views. Alam niyo, na-inspire naman ako mag-vlog. Ayoko nga sana, pero nakakatuwa. Mahirap siya na nakakatuwa. Kasi nai-express mo yung mga gusto mong sabihin. Tapos, na-challenge ka, gusto mong mag-research, gusto mong, di ba? Ito nga kay PRRD, hinanap ko yun talaga. Sa Inquirer ko nakuha yung video na yan. Hindi ko mahanap sa SONA na yung 2018. Hi, Los, ang tagal na niyan. Oo nga, tsaka ang topic naman ngayon ay kung mga sinungaling. Mga sinungaling sila. Sino mga sinungaling? O nasa second na tayo. Ano yung conclusion natin kay Attorney Claire pala? Wala. Di ba FPRRD about rice? Hindi siya sinungaling. Hindi lang siya naging successful. Ginawa niya, but hindi siya naging successful. Pero tinry. And he admitted na mali siya. Then, Attorney Claire, yes, she's lying. Yun yung conclusion ko dun sa second. Ngayon, si PBBM na tayo. Oh. Diba? Jella LA, sana manalo talaga si Sir Manny kasi kawawa ng mga farmers, kinakawawa ng current government. Yun kasi, Jella, if you have watched Caillou, naging, siya, DA secretary. Kumbaga, siya, farming czar, farming agriculture king, kasi yun ang forte niya. Kaya lang, pag pala secretary ka, merong hindi mo rin magagawa. Kumbaga, hindi directly ikaw yung desisyon, sa'yo lahat ng gusto mo, merong process at may ibang taong pagdadaanan. May politics, politicking, So, kaya gagawin niya ngayon sa North Cotabato. Kasi pag nasa LG ka, local government ka, kasi governor nga, magagawa mo yung gusto mong i-implement sa mga bayang nasasakupan. Ayan. Sana nga, how I wish, asa na tayo. Sheila, JP, creative, Coco Farmer, di na pala itatanim ko. 5 years na. Really? Ano yun? Kamoteng kahoy. Oh, alam mo ba? Ang daling tumubo nung kamoteng kahoy na yan. Kasi sa farm, di ba may farm kami, tapos kailangan yung tipi nung manok, yung ganun, bahay, kailangan may shade yun para hindi sila direct na naiinitan, ganun. Ang tinanim namin, nung bago pa yung farm, sabi nila, bawat isang tipi, let's say may 1,000 ka, may 1,000 kang nakatanim doon sa para may shade nga. Ang bilis tumubo. Saka yung maganda, yung pala, yung ilalim nga nun, may bunga. Yun na nga, kamoteng kahoy. Ayun. So, yun lang, experience lang. Hi, Los, inalis ko na nga yung decapitation. Ang tanong, first aid ba talaga, ang tourniquet? Yan, sa Boy Scout, kayo nga mag-share niyan. Sa Boy Scout yan, pinag-aaralan yung mga nuts,
yung buhol-buhol, 'di ba? Alam ko sa Boy Scout 'yon. Yan, yung mga first aid na yan, paano pag may nasugata, nasa gubat kayo or ano. Sige nga, may Boy Scout ba? Ayan. Magko-call out ka lang sa error ng term ng iba, minali mo pa yung ginamit mong term. Quality talaga, sabi ni Paco. Jella, saka di naman po tumutubo within the day ang pa. Yes. Yes. Saka yung, di ba yung paghitik na sa bunga, nakatungo na. Yung nakatungo na sila, di ba? Kasi ang dami ng palay. Tapos saka babagyo, yun yung mas ang lugi. Waiting ka na sa harvest, saka pa siya masasalanta. Ang dami mo nang na-invest do sa, nagastos sa palay. Paco, kayong dalawa ni Hylos, kasama ang tourniquet sa snake bite. Oh, kasi ang alam ko, tama ba ako, Paco, na let's say kinagat ako dito, wag naman dito, to pulso. Let's say kinagat ako dito. Di ba yung tourniquet dito sa above para hindi na dumaloy? Tama ba ako? Let's say sa leg na nakagat, basta yung above nung sugat papunta sa body, doon nilalagay yung tourniquet, hinihigpitan. Tama ba? Ano naman to? Yay! Oy, late ka, Ano ngang name mo sa ano? Weirdong Ox? Oo, late. Then, hello sa'yo, Paco, sure. Saan na ba ako? Ano bang gusto mo, Hylos, i-correct? Ay, kung nag-correct naman siya sa sarili niya. What if kinorek na niya yung sarili niya, dapat pa bang palakihin? Napanood mo ba yun nung kinorek? Tanong to, tanong ha, tanong. Kung kinorek yung sarili, that's fine with me. Kasi lahat na yung nagkakamali, as long as you admit it, di ba? Na hindi maligaw yung mga, viewers. Hi, Mayo, good evening. Pag nakapagpakita ko ng kinorek ni attorney, ay kayong dalawa. Hi, Francis A. Oo nga, di ba may team replay naman? Wala na tayo sa exciting part. Nasa last part na. Ang exciting na lang, nagtatalo si Paco, si Hylos. Good morning. Ano na to? Okay. Tama pala ako. Oh, okay. Sige. Yung tatandaan ko eh. Pero yeah, buti na pala. Tama. May trabaho. Sige. May team replay naman. And thank you. At kahit late, binisita mo kami. Pwede naman mag-research. Hindi ba? Ano ba yan? Patingin nga, tourniquet. Tingnan natin. Pang ano ba yan? Anong tanong? Is tourniquet for snake bite? Anong gusto nyong tanong? Si PBBM, napapunta na sa eh. Tourniquet nga ba ang pronunciation doon? Baka tourniquet ako ng tourniquet. Mali. For snake bites. Kay chat na lang, GPT. Ano ba yan? Ang sabi dito, yung tourniquet daw, hindi recommended sa snake bite. Pero chat GPT to hindi ito yung can be corrected. Can do more harm than good. Cut off blood flow completely, causing tissue damage or even gangrene. Concentrate the venom in one area, worsening the damage once the tourniquet is removed. Ano bang dapat gawin? Keep the person daw kalmado, still, immobilize. Baka ang ibig sabihin ay splint. Yung splint, di ba pa ako? Yung splint yung pang ganon, yung nasa ganito. Iba yung tourniquet, di ba? Iba yung itsura. Saan ka ba? Pati yun, papunta na tayo. Baka ibig sabihin, splint. Keep the bite area below the heart level. Yung position, below. Get to the hospital ASAP. Do not cut the bite. Do not suck. Do not cut the bite, suck the venom, or apply ice. Tourniquet. Tamo, tourniquet ako ng tourniquet. Mahal. Tourniquet o joke ba yan? Tama. How do you pronounce tourniquet? Attorney. Pronunciation. Nasaan ka na?
Ito pala siya, papakita ko. Ito. Kita ba? Yan, yung tourniquet. Yun nga, yung hinihigpitan. Sa ano daw naman to? Sa emergency. Pronunciation. What ano ka? Pronunciation. Tourniquet. Tourniquet eh! Yun, nawala na tuloy ako. Kinorek siya ng subscriber niya pero dami niya sinabi. Ay, nako. Sa Philippines, oo, siguro. Siguro tong sa chat, ano eh, yung splint versus tourniquet eh. Basta, siguro kay, wag kumalat yung dugo. Basta dalhin sa hospital immediately. Ganun naman. First aid na may ganun, di ba? Pang lang, pansamantalang panlunas until hindi pa nare-reach yung hospital. Nagkalat kasi puting, tourniquet. Bakit sabi nung tourniquet? Ito Sino ba to? Tourniquet daw. Eto. Kinig nyo ba? Tourniquet. 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 Narinig nyo? Tourniquet? Tourniquet, ewan dito. Sana. Awayin nyo tong Awayin nyo to si Google. Tourniquet daw. May issue kasi sa tourniquet. Tourniquet. Kasi dati pag nag-tourniquet, sisipsipin yung din, which is harmful. May conflicting option daw. May source na sabi pwede may iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, ChatGPT, hindi naman yun. Sabi nga, hindi naman, porque nasa ChatGPT, pag walang reference na legit, diba? They make mistake also. Pareho kayong tourniquet. Oo nga. Ka na lang, makinig. Si RD. Balik na daw sa topic si PBBM. Mabayaan nyo na yung dalawa. Mag-ano na lang yan. Magtalo na lang sila Hylos, no? Sino pa ba? Blackbird. Ayan na si Blackbird. Sino pa? Tony K. Nagtatalo na pati kami sa... Ako, hindi ko talaga alam yung pronunciation, kaya tinatanong ko sa inyo, tapos inano ko lang dito. Hindi ko talaga alam, no idea. Snake bite. Yeah. Yun din yung sabi doon sa nabasa ko. Babalik na ba tayo? PBBM na tayo eh. Baka nga. Baka. Depende sa kung sino tong nagsalita, You're making a mountain. Sino yung Si Hylos ba? Ba't ba kayo nagtatalo na dito dyan kay Attorney Libayan? Baka po Oo nga, sige, accept na. Parang yung kanina nung nagbabasa ako yung narrator, di ba narrator din yun or narrator? Tourniquet, sige na nga, tourniquet na. Kayo na ang tournicler. Tournicler, Sino pang merong comment dito na hindi away? Basta kayong mga nag-aaway dyan kayo sa comment section na. Itutuloy ko lang to. Punta na tayo kay Verifile about PBBM. Sa bigas pa rin. Alisin na ko si Ibon, si Francis A, alisin ko na ang comment. Yan yun nang magkamali at basta nagko-correct ng mali, yun ay move on na. Basta kinorek yung mali, sabi nila ay good for me yun. Verifiles fact.
Fact check. Marcos report on decreasing food prices in SONA is misleading. O, another misleading. Philippine Statistics Authority said food inflation has slowed down to 6.7 in June 2023 from 7.5 in the previous month. Okay, so bumaba. However, so from 6.7 nung June prior sa May na 7.5. Wala akong glasses. However, it is still higher than the 6.4 recorded food inflation in June 2022. All right, next. Kadiwa to sa Kadiwa. Paano ko ba ito mapalaki? Hindi ko mabasa. Nababasa nyo? Palakihin ko nga. Ayan. Flaunting the achievements of the DA, Department of Agriculture Kadiwa program, sabi ni Marcos, napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na muling binuhay at inilunsad. Ang source nito, PCO, 2023 State of the Nation. The next. Ano pang sinasabi? Alamin natin to. Number 2, sa 3 na tayo. Marcos previously claimed that his administration was getting closer to fulfilling his campaign promise of bringing down the price of rice 20 pesos per kilo. O tinan nyo, iba-ibang Rappler yung kanina. Ito, Vera Files. This was debunked at least twice by Vera Files fact check for its lack of context. Ibig sabihin, hindi man sinasabing sinungaling, pero parang walang konteksto nga. Hindi siya detailed, hindi kompleto. Although Kadiwa, ito daw yung fact. Although Kadiwa store sell goods at relatively lower prices, the latest inflation report from the Philippine Statistics Authority shows that food prices including rice, meat, fish, veggie, and sugar continue to increase but at a slower rate compared to previous month. Ibig sabihin, hindi napababa, mas mabagal lang. Para bang yung comment section nyo, may slow mo. Pero dadating pa rin yung mga comments nung gusto mag-comment, di ba? PSA said food inflation, or the rate at which prices of food items increase, has decelerated to 6.7. Ito na nga yun. In June 2023 from 7.5 na Mayo. Tama, no? The next. So, ibig sabihin, yung kine-claim ni PBBM, hindi siya totoo, na ganun yung nangyayari. Next. Ito pa rin ba yun? Ito pa rin yun eh. Punta na tayo doon sa iba. Yung inflation pa rin siya, yung percentage. Dito tayo sa 6 slide. Ayan. Okay. So, the Kadiwa ng Pangulo is an initiative of the Office of the President and the DA aimed at softening the impact of rising inflation by removing market layers to enable farmers to sell directly to consumers and thereby providing affordable and accessible food to Filipinos. I mean, nag-try naman. Nag-try din. Parang si FPRRD, nag-try. Kaya nga lang, kasi minsan di ba yung president kasi, umaasa sila sa secretaries nila sa bawat department. So, kung ano yung finifeed sa kanila, yun yung, kasi hindi naman all-knowing din. Hindi naman lahat ng department alam. Kaya nga nagde-delegate. Kahit sa company, may delegation ang CEO, 'di ba? Hindi niya lahat, hindi kanya alam ko tong lahat ng department, ako na. Kaya nga nagpapasweldo, 'di ba? Kaya nagpapasweldo for your position kasi dinelegate sa iyo yung trabaho ng particular position. Meron pa ba tayong may last na ako mamaya. May last ako yung PBBM. Ano to? Ano 'yon? Ano yung padayan? What is padayan? O si Hantos naman,
okay naman siya dun sa okay naman siya dun sa, sabi nga ng ChatGPT, di ba, wag daw i-apply yung Attorney Claire. Wag i-apply Attorney Claire sa snake bites. Hindi advisable pag snake bites. Tama naman si Hylos dun. O ano pa. Pero kung si attorney man ay nagkamali, inamin naman, ay di okay na rin naman. Pareho kayong okay. Hylos is okay. Attorney Libayan is good. Oh. Hi, Kadama sa Jordan. Good evening. Hi, Alpha. Magandang morning. O, nasa na tayo? Nasa last part na tayo. Yung kay naman, ang isi-share ko sa inyo yung Verifiles pa rin. Pero, si Ate Christy Permin. Nasaan ka na? Ate Christy. Ayan. Nakikita nyo ba yun? Wala pala. Stop screen ko muna, and then share tayo. Share ulit. Share screen. Share natin yung Facebook. Ayan. So, ito, last na to, ha? Verifiles fact check. Check ko lang kung nakikita nyo. Okay. Then, palakihin natin. Verifiles fact check claimed that Marcos Jr. did not promise 20 pesos rice during campaign, needs context. A recently surfaced claim of entertainment columnist Christy Permin saying President Ferdinand Marcos did not promise to lower the price of rice to 20 pesos per kilo during his presidential campaign lacks context pa rin. So kapareho nung kanina, Kapareho nung kanina. And then next, a recently surfaced claim of entertainment, pati si Ate Christy, nadamay na tuloy PBBM mo, tinatanggol ka kasi niyan. Sabi ni Nanay Christy, hindi daw sinabi ni PBBM to lower the price of rice to 20 pesos per kilo during his presidential campaign. Ayan, next. Sabi ni, ito yung sabi ni Nanay Christy. Pinost daw, original episode posted on May 18, 2022 sa YouTube. Showbiz Now na. 10-20 minute mark. Basahin ko na rin yung una. Hindi naman talaga sinabi at hindi pinangako ni PBBM na gagawin niyan 20 pesos per kilo ang bigas. Alam mo, na-misinterpret naman yon. Ang sinabi lang niya, masarap sigurong maramdaman ang presyo ng bigas ay parang noong araw, di ba? Yung salok, salok nun, mga 20 pesos kada kilo. Ganon-ganon. Ngayon naman, pinipilit ng mga kalaban. Sige, gawin mong, 20 pesos ang bawat salok, bawat kilo ng bigas. Ayan. Eto na nga, Nanay Christy, ay ikaw talaga bagay ka na lang ay sa showbiz. Hindi, talagang sinabi ni PBBM, according to, di ba yung alyansa niya, nabasa ko kanina, dineclare talaga, even yung partido niya, na sinabi, vowed pa nga di ba? Vow is different from promise. Yung vow is, may yun, parang sacred commitment, di ba? Pag vow, instead na promise lang, o ano pa to? Ito yung sinabi talaga. Ito yung truth. Although Marcos did not promise rice would be 20 per kilo under his term, he did declare that he planned to lower rice prices within the range of 20 to 30. Ito talaga, 20 to 30 pala. Hindi 20. 20 to 30 pag nanalo siya. Okay. Anya, sisiguraduhin niyang hindi aabot sa 40 kada kilo pataas ang presyo ng bigas sa bansa, kundi pipilitin niyang ibaba mula sa 20 o hanggang 30 kada kilo. Para mangyari ito ay iutos niya yung magkaroon ng inventaryo ng ani ng palay sa Pilipinas. Ito ay press release ng Partido Federal ng Pilipinas noong April 17, 2020, which is partido to ni PBBM. Yan na rin yun. Okay, so, over the past year, the President has repeatedly claimed his administration was close to achieving this goal as evidenced by rice being sold at 25 per kilo. However, this was only available at Nakadiwa stores managed by the National Food Authority or NFA. During his recent State of the Nation address, Marcos said the government proved its capability of bringing down prices of staple food in the country. According to the Philippine Statistics
Authority, prices of food, including rice, continue to increase but at a lower rate compared to the previous month. So, yun lang. Yun yung ano niya, yun yung nagawa. Pina-slow down. Pero di ba lumampas tayo sa 40? Lumampas tayo sa 40 ang presyo during his time. So, yung sinasabi niya na yung mapababa, ang presyo mismo ng 20 to 30, hindi nangyari until nga, ito na nga. Ito na yung pinagtatalunan ngayon. Yun na nga yung 20 pesos, nasa Kadiwa sa Cebu, nag-umpisa. So, kaya si PBBM, I think, ay adamant na magkaroon yan. Kasi nga, yung mga tao, hinahanapan siya, nasa na yun. Sabi mo nung nangangampanya ka, iboto ka lang, pabababain mo ang presyo ng rice ng 20 to 30 pesos per kilo. Yan. O, diba? Sa ano nga eh. Oo, kasi iniiba-iba. Ngayon sabi pangarap, pero hindi even yung kaniyang partidong sarili, sabi pabababain. Pabababain ng 20 to, may 30 naman, 20 to 30 pesos. Yun. Tiktilaok. Oo nga, lagi tayong ganitong oras. Ano to? Nagkukuyakoy. O, nagkukuyakoy ako kasi naka-Indian seat ako. Naka-Indian seat. Tapos, higher degree sa prom. Oo, ganun. Ang vow, mas higher. Higher level than the promise. When you vow that you will do something. Yung wedding vow, mga boys, diba? Sacred yon, sacred vow. Na ano yon? For richer and for poorer, till death do us part. O, diba? 58. Oh, yung sa pure gold nga. Minsan pag yung na emergency, magpabili akong rice. So sa pure gold, malapit kami eh. Ang price ng pure gold sa, Dinorado? Parang 800 peso something. Parang 80 per kilo. Yung maliit lang, yung emergency, mga 10 kilos lang yun. Grabe, no? Pero maganda naman. Kaya lang sobrang mahal. Maganda siguro i-play yung campaign speech ni PBO na nakaraan election para straight from... yun ang hindi ko nahanap. Ang nahanap ko is, mismong, yung print, yung Rappler ni Ante. Rappler saka from his partido. Alam nyo ba, naka-delete? Yung political campaign nung federal, yung kanyang, naka-delete. Di ba, kanina pinakita ko sa inyo yung sa Rappler, na ito yung slogan, naka-delete nila. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Deleted yung part na yon. Hi! Torvix, ayan nag-topic na ako ng rice. Replay mo na lang. Hello sa'yo. Paku. Okay. So, stand corrected si Paco. Yun, binasa ko lang din naman. Wala no idea ako eh. So, sabi nga, not advisable for snake bite, katulad nung sabi ni Hylos. Oo. So, tama naman. Meron tayong mga ways before na hindi na applicable today. May mga ganun. Kahit nga sa law, diba yung mga hindi pinagbabawal noon, dahil dagdag tayo, amend ng law, ay bawal na pala ngayon. O, diba, let's say yung pinag-uusapan natin nila kayo, yung nung time ni PRRD, yung bawal manigarilyo sa public. O, diba, dati pwede naman. Nung time ni PRRD, yun, bawal ang mga nakahubad. Dati, bibili sa tindahan, mga nakasabit lang yung t-shirt, diba? O yung sando, tas hubad. Lalabas, di ba? Bawal. So, ganun lang. Obsolete na. May mga ways na obsolete na. Ayun. So, true. Ganun lang. So, no harm done naman. Okay naman yung nagdidiskusyon. Wala ang problema. Through that, di nagkakaintindihan. So, siguro si Hylos, yun yung pinupuntos niya. Kaya lagi niyang pinagpipilitan niya. Kahit doon sa iba kong live, pinagpipilitan niya yan. Hindi ko naman topic. Hindi ko nga alam yan eh, kung ano yan eh, yung mga first aid. Kasi takot ako sa dugo. Hindi ko talaga. Ayan, ano yan? Tipsy D? Tipsy D. Mayroon kayong secret,
Nakakatakot po kasi yung move nila. Iba yung move nila. Kasi ang gawa nila, hindi naman talaga actually 20 pesos yun na napababa eh. Kasi may subsidy. May aid. Ewan ko, let's say ikaw, local government ka, kukunan ka, kaya daw si Bumuna kasi sila yung pumayag. Kasi kababawasan din sa pondo yun, di ba? That's what I think. Kasi yung pondo nung Cebu, nabawasan para sa subsidy, ay ano yung, saan nakat? Yung budget na yon. Kasi nakaalat na yan eh. Nung nag-submit kayo ng proposal, yung mga local government, di ba, nag-submit, naalat na yung budget eh. Saan yung binawas? Huwag sana sa tulay ng PhilHealth. Nag-usek na. Accepted before. Yeah, obsolete nga. Okay. So, at least ngayong gabi, nagkasundo tayo. Hindi na pwede sa snake bite. Ang Attorney Claire, Attorney K. Yung piso, di na may kasalanan sa pangako na 20 pesos na bigas na yan. Kasi kahit sa video presentation nila, pangako ang nakalagay. Dapat sinabi na pangarap. Di ba? Pangarap. When we dream lang pala. Kaya lang ang problema, kadama, no? Problema nung campaign ni PBBM, yan ang naka-highlight. Yan yung kinagat ng mga tao. Naka-highlight na gagawing ganun. 20 pesos to 30 pesos per kilo. Takot sa dugo pero ay luto na yun no, de alpha, luto na yung dinuguan. Wag lang yung lumalabas pa sa katawan. Naano ko yung gusto ko mag-collapse, ganun. Torbix, talagang kayong dalawa ha, meron kayong secret dyan. So naka-highlight. Ang nangyari dito sa naka-highlight kasi ano ba yung promise mo? Ano yung platform? Kasama sa plataforma niya yun eh. Paulit-ulit niya sinasabi. Hindi lang ako nakapag-research nung niya. Yung mga previous niya na video na during campaign. Okay. So, parang si FPRRD, yung sabi niya, kasama sa plataforma niya talaga yung war on drugs, diba? Kaya lang, akala niya successful siya na kasi nai-implement na niya sa kanila, sa Davao. Smaller scale. Yung pala pag nationwide na, hindi ko pala kaya ng 6 months. Nag-extend pa siya another 6 months. Hindi talaga. Tsaka nalaman niya na pati mga kapulisan, matataas na opisyal involved. Jet ski. Joke daw yun, joke. Si PRRD talaga, Auntie Claire, dapat alam natin lahat ng pangako promises are meant to be broken. O kung gano'n, yun ang campaign ni Auntie Claire. Misinformation is a no-no, di ba? Imagine kung during campaign na aware naman ng unit team na pangako yung 20 pesos na bigas, tinawa ni PBM na pangarap pa lang po yan, hindi pangako kung ano ang impact. O diba? Pag sinabi naman kasing pangarap lang, ayun pala, libre namang mangarap. Wala namang accountability. Di ba kahit tayo, mangarap tayong maging ruler ng world. O di parang ganun. Sabi nga mangarap ka daw mataas na't libre lang naman. Tsaka hindi naman daw necessary matutupad. Nadali sa PC. Ano yung pinagsasabi? Nag-research din ako ngayon, may kahawig si Sir Paco. Sino kahawig ni Paco? Sino? Sa labas na. So, ang tanong, sa pangatlong personality, pagdating ba sa bigas, nagsinungaling siya? Hindi ko masabing nagsinungaling. Kasi, hindi pa siya tapos sa term. And then ngayon may ginagawa silang 20 pesos. So hanggang ngayon, paasa pa rin. Tingnan natin. Pero I have a concern do sa subsidy Kasi baka ang mangyayari, mabigyan tayo ng, yun na nga, lesser price ng rice. Pero baka naman lalo tayong magkabaon-baon sa utang at ang mag-suffer ay yung anak natin at mga kaapu-apuhan dahil dyan. Diba? So, wish ko lang. So, doon sa tatlo, tsaka ang naging, i-highlight ko lang, doon sa mga naging pronouncement ni PBBM, ang nangyari lang is pinabagal.
Hindi naman hindi naman completely na control, napabagal lang. Instead ba na let's say buwan-buwan tumataas, parang kuryente natin, no? Buwan-buwan tumataas. O, instead na buwan-buwan tumataas, pinabagal. Halimbawa, ang taas na lang is quarterly, yung slowing down. Hindi to, ano lang, para lang mai-explain ko. So, yun yung nangyari sa kanya. And still naman, president pa rin natin, may 3 years pa. So, ano naman, sana nga, kaya ako si PRD na nga ako maraming napatay na hindi nagawa ang promise. Bakit di nila pagsabihin? Si PBBM na, grabe naman, iba naman yun. Ano nga patay, hindi nagawa ang promise. Grabe naman yun. Ano na nga ngayon, di ba? Kaya siya nasa ICC because of that, yung mga ina-accuse nila. Ay, nako kayo talaga. Puro na kayo kalokohan. Oo, bigas lang. Bakit may ganyan na? Ano bang, hindi, ano tayo, nag-segue tayo dahil kay Pakot, kay kay Hylos. Kaya nawala nawala. Pero natapos pa rin naman. Natapos pa rin naman natin ang ating usapang bigas. So, who is lying do sa tatlo? Ay di sa ngayon, hanggat hindi inaamin ni Yusek ang kanyang pagkakamali, ay siya ang nakakalungkot sa farmers, kasi alam nyo sa ibang bansa, ba sa US, yung mga farmers doon, madudumi yung kamay, tapos magbabayad, cash. Dami nilang pera, bundle-bundle. Ay, di ba let's say sa US, ang uso doon, card. Ang tawag nila plastic, di ba? Yung plastic, yung may mga nasa US naman. So, yung mga Vietnam, doon sa area ko, Vietnamese, ang mga farmers, daming pera nila. Sabi ko, pagdating sa Philippines, kawawa yung mga farmers natin. Bagong dati. Na lang. Replay na lang. Kaya nga hindi ko na pinahaba din. Maraming graba ba? Maraming bato? Marami bang bato? Kesa sa bigas. Hindi, tsaka yung kulay. Kasi di ba yung mga puting-puti, yung mabango, ang tawag nila, well-milled rice. Tapos pero mas masustansya daw yung brown rice, ha? Pero hindi yan sinasabi ko yung 20. Masustansya daw yung brown kesa doon sa puti. So, thank you for watching again. At hahanap pa tayo ng topic uli na mahihimay-himay. At gusto kong makita yung sinasabi ni JT yun na reaction kung paano i-twist. I-twist ba? Paikuti ni Yusek Ler ang sinabing 7 pesos na pagkakaintindi niya na presyo ng bigas at hindi siya pabababain, reducing up to 7. So, ito yung pagtatapos, manood tayo nito. And thank you, mga mods, thank you, mga viewers, yung mga regular, mga bagong pasok. Thank you, and hope to see you again sa next episode ng The Achi Show. Bye-bye, mga ka-Achi, mga ka-rooster. Good morning. Bye! Thank you din.